Sa isang kontrobersyal na pahayag, bineltahan ni Vice Presidente Sara Duterte si Pangulong Kuting Jr. Ito ay matapos naman hindi nagustuhan ni VP Duterte ang ilang hakbang ng Pangulo kaugnay sa mga isyong pambansa, lalo na sa sektor ng edukasyon at mga mahalagang polisiya. Ayon sa ilang ulat, hindi na itinago ni Duterte ang kanyang pagkadismaya at sinabing panahon na upang harapin si Pangulong Kuting at ang mga pagkakamali sa pamahalaan. Sa kanyang talumpati, diretsahan umanong kwenestyon ni VP Duterte ang mga desisyon ng Pangulo na si Kuting na tila niya salungat sa kapakapanan ng publiko. Dagdag pa ni Duterte, hindi dapat binabaliwala ang mga panawagan ng taong bayan, partikular na sa usapin ng kahirapan at seguridad. Binanatan din ni VP Duterte ang ilang mga patakaran na tila nagpapalakas sa mga problema ng bansa imbis na lutasin ang mga ito. Nananatili namang palaisipan sa publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Pangulo at kung paano nila harapin ang kontrobersya nito. Patuloy na inabangan ng sambayanan ng mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. At yun ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong bahar sa gawin mo ng subscribe at ihitang na notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat na bagong balita sa tunay na boses ng bansa. Mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ibang lahi, iba't ibang bansa, kung alam nila na addictus bangag si Marcos Jr., nawala na parang bula. Mag-i-invest, binaba ang Maynila. Tapos walang pakialam. Nagmo-monitor yung mga yan, ang mga investors. Kasi pag nag-invest ka sa isang bansa, titignan mo ang situation ng bansa. Crime rate, corruption, and everything else. You have to do something. You know, bago yung election na yan, you have to stop them. Kailangan yung wakasan to. The only people na pwedeng magawa yan, kayo. Message your friends. No, huwag na lang friends, kamag-anak na lang, immediate family. Ipaliwanag nyo sa mga anak nyo, anak, ito ang bangag ng presidente. Pag hindi kayo nakialam sa usapin ng bayan, forever kayong gagaguhin. Paulit-ulit na lang po. At this is digital age right now. Sana nga mas mabilis ang communication, ang pag-disseminate ng mga impormasyon, nakikita ninyo. Pero yung mga kabataan natin, abala sa pag-games. Nawala na yung patriotism. Nawala na yung pagmamahal kasi maari ang mga anak ninyo masyado silang komportable sa buhay kasi pinapadala nyo ng pera eh. Walang kahirap-hirap. Every quincenas, every 30, dun sa mga nasa Amerika, Europa, every other day. Diba? Yung mga bigay ninyo every week. O yung iba naman baka, every other day, every 3 days. Kaya naging kampante yung mga anak, mga pamilya ninyo. Kaya they don't care sa usapin ng lipunan kasi somehow hindi nila nararamdaman yung hirap na katulad ng mga nararamdaman ng mga laborers, ng mga nagtatrabaho. So you educate your children. Hindi lang puro computer games, car racing simulator, katulad ng anak ni Bangag at the expense of the Filipino people. May bahay ang mga mga buwaka ng Genemis niyan. Bakit dyan maglaro-laro yang si Vini? Napuntahan ko na, invite ako dyan sa bahay nila sa Paway. Okay? May bahay sila, marami pang bahay, may mga konto sa mga yan. Bakit dyan pa nag-build, naglagay ng mga games na yan? Kasi their intention is to stay in power forever. Yan ang target. Ang mga expose ko sa inyo, katulad ni Abalo, sabi ko, ayan, tatakbo yan na senador. O, tingnan mo. Ipinasa ang trono sa mga Rimulya na
Namamayagpag ang kanilang mga pogo business sa Cavite. Then they talk about that Jutang Ginemes na pogo dyan, si Alice Go. See that? Pinagloloko kayo ng gobyernong ito. Pinagloloko, ginagago na kayo eh. I don't know kung kailan kayo mga palangga magigising. Yung alam ko, yung mga men and women in uniform, alam nyo po na adik, bangag ang presidente ninyo at ang asawa ay kidnapper, smuggler, lahat sila. Pero wala kayong pakialam eh. Kayo talaga yung taksil sa bayan. Kung sila ay mga kawatan, mafia, the fact na wala kayong ginagawa, taksil din kayo sa bayan. Because you allowed your children na mamuhay sa isang pulboronic government. Ulitin natin, lahat ng mga hearing dyan, this is not for the Filipino people. Number 1, to cover up the pulboronic issue. Number 2, para i-divert ang issue sa mga Duterte. Sabi ko, kahit tanggalin nila ang mga Duterte sa political spectrum, hindi po magiging maayos ang pamumuhay ninyo. Habang ninanakaw nila ang pera ng ilang milyon ang ginagastos everyday for that Jutang Ginemes na hearing na yan. Kayo yung kawawa. Kawawa mga Pilipino. Palubog na ba? Sabi ng mga palangga. Ano sabi ng statement ni Bangag? Grabe. Okay? Sabi dito sa headline, na-interview yata si Bangag. This was October 11. Bangag, okay, deceived by Sara. Okay, basta na, sabi ng balita, Bongbong deceived by Sara. VP not part of admin anymore, sabi ni Bangag Marcos. Basahin natin ito. President Ferdinand Bangag Adictus Benedictus Marcos thought he was friends with Vice President Sara Duterte, leaving him all the more confused when Sara, publicly distance herself from him. Okay? Na-confused na ang putang ina ba? Alam mo, napaka-drama nitong, napaka-sinungaling, na-confused. Tinraidor nyo si Sara. Ginamit nyo ng kapatid mo. Lumuhod kayo sa mga Duterte para hindi ka makasama sa narco list, Bangag. Huwag kang magsinungaling, Jutang Ginemes ka. Confused ka, lagi ka namang confused eh. Bangag ka naman talaga. Hindi gumagana ang utak mo dahil nalulusaw na ng pulburon. Kaya nga kapag ini-interview ka ng mga tanong katulad sa na gurgur na kababayan natin sa Saudi, nakatawa ka pa. And sinasabi mo pa na based on the Saudi government ay deserve ng kababayan nating Machugi. Hindi po matino ang ganyang tao, di ba? Na inaayunan pa na deserve niya. Hindi nyo nga pinakilala sa taong bayan. Ikinubli nyo nga yung identity. I think this is the first time nakarinig ako ng ating kababayan na binitay, na itinago ang identity sa mamamayang Pilipino. Now, what? Sabi ng balita dito, okay, tingnan mo. Hindi ko to napanood yung interview eh. In a media interview between meetings at sa Alao pala, at the Asian, Marcos was asked how his relationship with Vice President was. Duterte has admitted that she was not friends with Marcos and the relationship was mainly based on them being running mates in 2022. Marcos giving a small laugh. Tumawa na naman. Lagi nga, ang mga bangag, ang mga adiktos, di ba tumatawa ng walang dahilan? Kahit nga may tragedy, katulad ng kababayan natin, tumatawa. Doon sa interview sa kanya about ng ginorgor, wala pong puwang ang isang presidenteng matino, kung matino ka, natatawa ka doon sa napadpad na ay naranasan ng iyong kababayan na nagurgor ng walang kalaban-laban. Walang puwang na tumawa ka o ngumiti ka sa ganitong issue. Ngayon, ngumiti na naman siya. Sabi niya, that's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed that she doesn't think we are friends. I always thought we were, but maybe I was deceived.
Ikaw pa ngayon ang na-deceive. Dinisim mo, ginago mo, binudol mo, hindi lang si Inday Sara, binudol mo ang mga supporter ni Inday Sara at mga Duterte dahil bumoto sila dahil si Inday Sara ay nanawagan na iboto ka. Mas marami ang boto ni Inday Sara sa'yo, 32 million. Ikaw, kung hindi nyo padayain ang halalan, hindi ka pa nagkaroon ng maraming boto. At ulitin natin, may sworn statement si Attorney Glenn Chong na dinaya ng asawa mo kayo nakipagsabwatan sa Smartmatic. Bakit ang Smartmatic walang case against kay Glenn Chong? Kayo na ngayong pamilya walang case against kay Glenn Chong kasi takot kayo na makaray-karay sa korte kasi mapapatunayan na nakipagsabwatan kang hinayupak kang bangag. Magbabayad ka sa taong bayan. Sabi ko nga, hindi natin alam, baka bukas makalawa, bumulagta ka na sa pagiging addictus benedictus mo. Sabi pa niya, she left the administration, so she's not part of the administration anymore. She's not part of the really day-to-day hemming of what we're doing. So it will be unfair to ask her all of the sudden to impose that duty on her since it's not part of her work now. Okay, sabi niya. Ano ba sabi dito ni Inday? But anyway, siya pa ngayon ang nagsabing si Inday ay nambudol. Nakita nyo, mga kababayan? Okay. Sabi ni Orlando Nicolas, magdilang anghel ka. Yakit, I'm okay. Pause na yung boses ko. But, yun nga yung boses ko lang. Tsaka may sipon-sipon lang ng bongga-bongga. But anyway, going back sa ating pinag-uusapan. Thank you sa inyong mga wishes. Nakita nyo tong hinayupak na to? Galit na galit sila. Nag-umpisa ito. Yung galit ni Lisa Tanas. Well, matagal na. Di ba alam naman natin yan na talagang si Lisa Tanas mambubudol, manggagamit. Ginamit nila si Inday Sara. Binudol po nila kayong mga supporter ng taong bayan. Kaya ngayon, dahil nasa puder na sila, wala silang habas na nakawin ang pera ng bayan. Tingnan ninyo, wala po ni isang ahensya ng gobyerno ang nag-imbestiga. O dyan, sa WAD committee na yan, na si Lisa Tanas ay nangidnap ng 2 bata ang minor de edad. Nakipagsabuatan ang dating appointee ni Pangulong Duterte na si Teddy Boy Locsin. I challenge you, Teddy Boy Locsin Jr. Nakipagsabuatan ng kanyang asawa. Nakita nyo, di ba, sa video, wala ni isang gustong mag-imbestiga niyan. Takot kayo o nabusalan kayo. Kaya nga, it's so sad for the Duterte senator supporters na wala kayong ginagawa para mulatin ang taong bayan. Kaya nga malungkot ang mga Duterte supporters nang walang ginagawa si Robin, si Bongo, si Bato. Okay? Dito sa PIDEA Leaks na yan. Bato, Bongo, nakikita nyo na ngayon yung sa WAD committee, dinudurog na kayo. Alam mo kung ako ganyan? If I am a senator and I have the power, I am a chairman of this committee, I will F them all. Wala akong pakialam kung ako lang mag-isa dyan o dalawa lang katayo, sino ka man, para ipakita sa taong bayan, may mandato kayo sa taong bayan para banggain ang mga salot sa bayan. Kaya nga, sa moment na ito, Senator Bato, nakita mo to, hindi ako galit sa iyo personal, pero gigil ako. Why you are not doing for the Filipino people? Senator Bongo, bakit hindi nyo ipagtanggol ang taong bayan? Not lang the Duterte, pero kasama na kayo. Dinudurog na kayo sa WAD committee. Papunta na sa inyo. Ha? Pag kayo nawala hindi kayo nanalo, pakukulong kayo ng mga yan hanggat sila. Tingnan mo ginagawa kay Spook Sari Roque sa kanyang asawa. Di ba? Yung WAD committee gusto nang ipadampot yung asawa ni
Sari Roque, ganito ka-demonyo ang gobyerno nyo. So kung hindi kayo gagawa, kaysa pagkaabalahan niyo yung putragis na eleksyon na yan, yung mga PDP laban, magpakita kayo ng balls na banggain itong mga bangag. Ito yung importanteng usapin. That election, that will follow kapag napatumban nyo ang bangag. Use your resources to what? To encourage people to speak up. Dinudurog na kayo. Diba? Senator Bato, ayan na sabi ni Espinosa, ha? Sinuruan mo, kayo ang may gawa. Wala, hindi sila addictus. Hindi sila pulboronic. Imagine nyo, pristine and clear ang kanilang ang kanilang drama. Pinakawalan na nga sila. Kaya yung pinakawalan, yung mga putragis na yan, mga jutang genimis na yan, to use these people against the Dutertes, against you, PDP senators. Hindi nyo ba nakikita? Akala ko ba, you know, you have this political mind? I mean, what? Hindi nyo ba nakikita? Kapag politiko ka, dapat meron kang angking galing. You know, you think about ahead of your kalaban. Hindi nyo ba nakikita yung target sa inyo? Sinabi ko na to Nakita ko na nga to At ng mga puting ahas, last year. You still trying to what? Kiss us? Or umaasa? Kasi I remember you went to the Bangag's Palace. Well, that's Filipinos Palace. Kasi ako, hindi kasi ako politiko Kung ako siguro ang maging, you know, senador dyan, itong hayop na gobyernong ito, hindi ako aapak sa Malacanang mag-break bread o mag-cheers sa isang bangag. Kung ako'y matino na nilalang na ako'y senador, hindi ako pupunta sa Malacanang out of delikadesa. Ba't ako pupunta? Kayo, nag-cheers pa kayo. How can you, sabi ang mga drama kasi ng iba, you support the government, you support the good governance of the government, but you're supporting the bangag. Habang sinusuportahan nyo ang bangag, habang sinusuportahan nyo ang kanilang pagiging adik, hindi nyo ba nakikita yung residue dito? I challenge you. Kayo. Di ba? May in-authenticate ko dito sa Amerika yung video. Di ba may mga pera kayo? Senator Bato, Senator Bongo, lahat kayo na mga against kay bangag. Do your own authentication. Do it. You have the power Kasi sa inyo nga yung pera Para malaman ninyo. Pwede kayo mag-authenticate. Google kayo dyan. Ang daming mga forensic analyst sa Amerika o sa iba pang, not only America, you go all over the world, meron Asia, Europe, para makita ninyo. Kasi if you are fighting for the people, you do all the possibilities na maipakita nyo yung pagmamahal nyo sa taong bayan. And I did my best para ipakita. Spend time, spend money para ipakita sa taong bayan na ang presidente nyo ay addictus. At yan ang ayaw pag-usapan nyo sa Senado. Ayaw pag-usapan nyo sa Kongreso. Kaluluoy ang mga Pilipino. Senator Bato, kaluoy ang Senator Bongo. Alam ko marunong ka mag-Ilonggo. Okay? Kaluoy ang inyo. Well, it's useless. You've been there. 2 taon na. Alam nyo naman na nagsasmuggle sila. Smuggler, kidnapper, kawatan. Hindi, ano kayo, bulag, pipi-bingi? Tapos wala kayong ginagawa. What's the point of tatakbo? Di ba? Kaya kayo tatakbo. I'm not talking just to Senator Bato and Senator Bongo, the rest. Ang inyong kahit yung mga bago, ang inyong mga pronouncement. Kaya ako tatakbo kasi tutulungan ko taong bayan, pananagutin natin ang mga kalaban ng bayan, bibigyan natin ng mabuting trabaho, mabuting kinabukasan ng taong bayan
How can you protect the country? How can you protect the Filipino people if you allowed this bangag na manatili sa pwesto? Bakit nyo inaalaw na may presidenteng adiktos sa pulburon o sa ipinagbabawal na pulburon? Bakit nyo tinotolerate? Kaya nga ngayon nagkalat ang mga krimen at adiktos sa ating bayan. Sabi ko nga, pinagkakabalan yung eleksyon. It's okay. It's okay yan kasi sabi nga, nasa batas yung eleksyon na yan. Pero can you do a favor sa Filipino people? Kampanya-kampanya, personal interest yan. Manindigan kayo. The two senatorial balls na i-declare ko na I will support until the last drop of my blood right now sa pangangampanya ay si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Marcoleta. Yan dalawang yan may balls. Lumalaban at sabi ko nga, si Attorney Vic, isinulat pa sa libro ang lahat ng kahayupan ng mga bangag nandito sa book. Meron bang kinaso dito kay Attorney Vic? O baka pwede sila mag-fabricate ng crime. Nilagay dito ni Attorney Vic sa kanyang libro ang lahat ng kababuyan, ang lahat ng pagmanipula ng appointments. Nakalagay dito si Michael Ma na unang-una pang i-appoint. Di ba? Wala pa yung mga sekretary, papa-appoint na ni Lisa. Nakalagay po dito sa librong ito. Yung sa PAGCOR. Na inappoint si Altenco kasi ang sabi ni Lisa Tanas, ang sabi ni Tambaluslos, may aayusin lang sila ng 1 year. Yun yung sa Okada. Yung kaguluhan sa Okada. Lahat po dito, you just get your book. Okay, copy of your book. Nakwento ko na yun ay paulit-ulit. But just to remind you. Now what? Okay? Yeah, okay. Ito sa Liwasang Bonifacio. Party sa Malacanang. Okay. Di ba recently, marami kasi nagme-message sa akin na by the way, yung tungkol kay Pastor Kibuloy na absuelto ba siya? Wala na ako ng lipstick. Mukha na akong maputla. So ngayon, mga kababayan, lipstick lang tayo. Ngayon, ang alam ko, ang nabasa ko, yung kanilang isa sa mga parang official ng KOJC ay nagkaroon ng plea bargaining agreement. Nag-plea siya to reduce the sentensya pero absuelto dun sa mga high crimes na binabato sa kanila, yung human trafficking, rape, something na ganun. Hindi pa kasi na-release yung actual court yung copy, okay? Yung resolution, mga ano ba talaga. But I'm not gonna talk about it in details kasi unang-una wala naman tayong hawak na papel. Pero good point yun sa SMNI. Diba? For the rest, ilang buwan nagkaroon ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. You help, diba? Tumulong kayo, nagpadala kayo ng tulong doon sa KOJC, may mga natulungan tayo, mga nagtitinda ng tinapay, ng tubig. Ang nakikita ko dito, ano kaya ang kompromiso? Okay? Ano kaya ang kasunduan behind of that sa gobyernong bangag? Maganda yon. O ibig sabihin, winning part yon, victory yon para sa kay Pastor Kibuloy at sa mga KOJC. Ngayon, excuse me.
Ngayon, mga palangga, ang tanong, hindi kaya, kasi nababasa ko, hindi kaya isa sa mga agreemento o isa sa mga kasunduan, kasi di ba hawak nila si Pastor Kibuloy, isa sa mga kasunduan na mag-withdraw si Pastor Kibuloy ng support sa Maisog o sa mga Duterte for a while, ngayon mag-withdraw, kasi yun yung utos ni Bangag. At yun ang utos ni Satanas. Actually, pwedeng ganon. Kasi may mga nagme-message sa akin, pwedeng ganon. Sabi ko nga, naiintindihan ko yung nangyayari sa KOJC dahil sobrang pahihirap nila na nag-withdraw ng support, nag-i-withdraw ng Maisog. Ini-withdraw yung kanilang rally dyan. Dahil kung hindi, baka i-endorso o what's the word? Iaalay si Kibuloy dito sa Amerika. Kasi hawak nila sa liig. So, ang nakikita natin dito, masyadong, may ano yan palangga, may catch yan, may mga agreemento yan na I hope matapos na. Kasi yung nangyayari ngayon, hawak nila sa liig si Kibuloy. So kaya walang nagrarally. Dahil kung hindi, gugurgurin nila yan or kung ano man ang gagawin nila. Yun yung nakikita natin dyan. Kasi ang ng mga Bangag, divide and conquer. Kasi nakikita nila Bangag na, di ba tuloy-tuloy yung rally? Yun yung kinatatakutan nila Kaya okay, sige, sabihin na natin yung totoo. Huwag ka na mag-emote, Marley ka. May nakausap ako mula doon kung saan. Sorry. May nakausap tayo galing sa naka-uniforme, okay, na hawak sa liig si Pastor ngayon. Kaya natigil yung rally na yan. Dahil sinisindak talaga sila, mas malala pa ang gagawin. Kaya sila tumigil. Hindi dahil actually na voluntarily they withdraw support sa mga Duterte, pero sila ay ginigip. Nakita niyo naman ginigipit. Inuutusan si Kibuloy na huwag papuntahin ang kanyang mga members. Dahil kung hindi, gaganituhin siya, gaganyanin siya. Or iaalay yung kanyang pulo sa gustong pag-alayan. Yan po yung nakarating sa atin na information. Kaya nga sabi ko, kung ganyan, kasi umasa tayo na makakatulong ang KOJC, yung mga members nila, para dito sa Speak Up Day natin. Ngayon, mahirap na makasama natin sila. Kasi hawak sa liig yung tatay nila. Diba? Yung kanyang leader hawak sa liig. So, ito po ang kalakaran ngayon. Yan ang sabi sa atin ng ating puting ahas na naka-uniforme. Marlika, it's hard. But, sabi niya sa akin, if you can help, tell the people na mag-run sila ng initiative to speak out, speak out, speak out. Maganda daw yung ginagawa natin. Speak out, speak out, speak up. Kaya kanina sa first part ng vlog natin, I talk to you heart to heart, mga OFW. I-encourage nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, mga anak na mga adult na lumabas sa kalsada, sa EDSA. Sundan nyo ang panawagan nila Princess Maui at Agent Morales. Yan, may mga senior ako dyan sa ating Facebook. Sundan nyo sila. Every Friday sila. Wala na po tayong maaasahan sa KOJC members. Yung mga batang masasaya doon, wala po silang, kumbaga, binusalan sila. Ang sitwasyon nila ngayon, nakagapos po sila. Na hostage, kumbaga.
Dahil kung gagawin nila, sabi nga sino yon? Ni alias Picoy, doon sa ni Agent Morales sa CCTV, utos ni Lisa at ni Kumar, inutusan ni Lisa at saka inutusan si Kumar na makipag-usap doon sa, kay kay Picoy na yon, na pwedeng gurgurin, sagasaan, maaksidente o sakit. Ito ngayon yung sitwasyon ng mga KOJC members. Kapag sila ay sumali sa mga rally-rally, na-identify sila at nakita ng bangag, pwedeng gurgurin si Kibuloy or pwedeng ialay ang kanyang ulo sa kung kanino mang demonyo or lahat sila demonyo dyan. Yan ang katotohanan. So anong masa? Wag na kayong, I have another story sa Catholic Church pero not right now. Kinukuha na nila lahat. Tama lahat yung mga information nyo, yung mga analysis natin. Hinahawakan lahat ni Lisa Tanas, pati religious group. Kasi ayaw nilang magkaroon ng pagtitipon ng mga tao. Kaya binabayaran lahat dahil gusto nilang manatili sa pwesto. Kaya nga, ang pwede na lang gumawa nito, wag na tayong umasa sa men and women in uniform. I believe they will follow. Kasi maraming galit, matagal ng maraming galit. May takot din sila. Pero nalulungkot lang ako, mga sir, mga ma'am. Sayang naman yung mga training ninyo nung kayo'y kabataan, di ba? Rigid training. Grabe, talagang umakyat, lumulubog kayo sa putik, sa dagat o sa bundok, yung mga training ninyo. Tapos natatakot lang kayo sa isang bangag. So the ultimate solution para matigil ang Addictus Benedictus katulad ni Anton Lagdameo na pagigipit sa inyo, mga kapatid ko, mga palangga ko, mga Muslim brothers and sisters, ginugulo buhay nyo. Pinanghimasukan kayo. Lahat mga bangag to. Magkaisa po kayo. Go to EDSA Friday group. Dumami kayo dyan. Kasi ang EDSA, church yan eh. You just pray to God and express yung mga discontent ninyo sa bangag na administrasyon na to. Wala na tayong maasahan sa KOJC members. Nakatali ang kanilang mga kamay. Yun yung ginawa nila noong September 21. Kaya nawala sila doon. Ako, naiintindihan ko sila kasi hostage sila eh. Hostage po sila. Ang dami ng taong dumating sa Liwasang Bonifacio. Pero hindi na i-cover ng SMNI. How sad, di ba? Pero ang totoo, hinawakan sila. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!